resurrection. And actually, what we learned from the previous lesson, Paul answered the question is if there is really a resurrection of death. At sinagot na po niya yun sa pamagitan po ng mga banal na salita na kung saan ay pinatutuhanan ng ating Panginoon Kristo po ay muling nabuhay. Kaya po siya muling nabuhay upang patunayan ng Diyos na tayo man ay muling nabuhayin sa mga huling araw. At marami po mga ebidensya na nagpapakita. Siya po sa Pablo po ay isang lawyer. He was a Pharisee, so yung kanyang mga presentation ay laging nakabase sa mga evidence, mga proof, yung mga ebidensya na kinakailangan, mga witnesses. Ganun po mag-present si Apostol Pablo. At sinikap niya, ang nakaraang linggo ay nakita natin na tunay nga merong resurrection. Pero sa umagang ito ay muli nating tutunghayan si Apostol Pablo, and he will answer two questions. At yung question na po yun ay may kinalaman muli sa resurrection. So this will be the resurrection part 2. And Apostle Paul answering two questions. At ang mga tanong na sasagutin niya ay yung how are the dead raised up and with what body do they come? So, yan po yung mga tinatanong na hindi naniniwala sa resurrection, no? Nabulok na yung tao, anong itatayo niyan? Pag tumayo, anong mangyayari? No? Anong forma ng tao kapag siya ay ni-resurrect? No? Yung iba, kinain na nga ng pati, di ba? Iba, nalusaw na sa dagat, yung iba, nalusaw na sa lupa, yung iba, mayroong mga chop-chop lady, no? Paano mabubuo yun, ano? So, yun yung mga concern ng mga tao kung paano ang resurrection. Okay, may resurrection, pero anong form? Ano ang itatayo ng Diyos na tao? Ano ang itsura niya? So, ang kina-question nila dito yung kakayahan ng Diyos. Ito ay sasagutin ako sa Pablo kung makita din ng mga nilikha ng Diyos dito sa lupa. So, yan ay mabasa natin sa 1 Corinthians chapter 15 verse 35 sa King James Version. Ang sabi niya, but some man will say, how are the dead raised up, and with what body do they come? So, yun po yung tanong na sasagutin niya po sa Pablo. Sa kanyang pagsagot, ito po yung kanyang isinagot. Sabi po niya po sa Pablo, thou fool, that which thou sowest is not quickened except die. And that which thou sowest not the body that shall be, but bare grain, it may chance of wheat or of other grain, but God giveth it a body as it hath placed him, and to every seed his own body. So, para maipakita niya yung resurrection, yung pagkabuhay ng uli ng tao na ang tao ay magkakaroon ng bagong pagkatao niya, bagong forma niya, ang ginamit niyang example yung planting ng seed. Di ba? Sa Tagalog, ito po yung sinasabi, doon sa ang Biblia, ikaw naman ang iyong iniahasik ay hindi binubuhay maliban na pumamatay, at ang iyong iniahasik ay hindi mo iniahasik ang katawang lilitaw. Kapag ikaw nagtanim, hindi naman yung katawang lilitaw ang tinatanim mo, kundi yung seed. Kundi ang butil lamang na maaari ito ay butil ng trigo o ng ibang mga bagay pa. Kung ano man yung butil. Okay, dalapat ang Diyos, ang sabi niya, ay nagbibigay ng katawan dito ayon sa kanyang minagaling, at sa bawat pinhi ay sariling katawan. So, hindi natin concern kung bubuhayin mangulit tayo ng Diyos. Hindi natin concern kung anong katawan, anong forma ang ibibigay sa atin ng Diyos. Kaya nga, ibinigay niyang example itong sa seed. Bakit? Yung seed, pag tinanim natin, iba yung korte niya, pero ang lalabas, iba rin ang korte, di ba? Pero pareho lang yun, iisa lang yun, iisa lang siya. Yung seed at saka yung lalabas na halaman doon sa lupa, siya rin yung seed.
Pero kung titignan mo yung sin at saka yung halaman, magkaiba na siya ng forma, diba? So, there must be a change when we will be resurrected.